Good day mga ka-sports natin dyan, Creamline Cool Smashers. Nabash man sila ng mga netizen at hinusgahan na ng maaga-aga at sinasabi na laglag sa Final 3 pagdating nga sa Pool B. Nagkamali ang ibang mga netizen. Nilaban talaga ito ng Creamline. Naging maganda rin ang chemistry ng bawat mga players dito kahit maraming ang mga star player na wala. Wala si Gemma Galanza, wala si MB Fons, wala si Bea De Leon at wala si Gia, pero mabilis nakapag-adjust ang Creamline players na mga naiwan. Eto nga at talagang nakikipagsabayan nga sila hanggang sa kasalukuyan ay maganda nga ang kanilang standing. Narito nga ang kanilang mga top scorer na hindi pa rin nagpapahuli. Phenom superstar Alyssa Valdez, naka 2 points siya sa kanyang last game kontra nga sa Cherry Tigo. Well, hindi na tayo magugulat dito kahit naka 2 puntos ang ating superstar na si Alyssa Valdez dahil naka-bench naman siya. At alam naman natin na napaka-importante rin ng 2 puntos na yan na kanyang naipuntos kung kaya sila nanalo. Michelle Gamit nagkaroon naman ng 3 points. Bagamat hindi maganda rin ang naging laro ni Michelle Gamit, subalit napaka-importante rin ng 3 points na yan kung kaya sila nanalo. Nagkaroon rin siya ng ambag. Kyle Negrito wala pa rin kupas kahit nababash nga ng mga netizen na sinasabi na to the moon raw ang kanyang mga pagkakaset. Eto nga, itong si Kyle Negrito ay meron nang 4 na puntos sa kanyang last game. Malaking ambag talaga yan at magaling naman talagang setter itong si Kyle Negrito. Medyo inaalat lang siya minsan. Middle blocker, middle attacker Nika Celis, nagpakita na nga siya ng angking kagalingan kung saan nga ay huli na siya ipinasok kapalitan nga ni Michelle Gamit dahil medyo hindi nga ganoon kaganda ang nilalaro ni Michelle Gamit. Nika Celis, napakaganda nga ang kanyang ipinamalas sa loob ng court at nagkaroon nga siya ng 5 puntos. Beautiful Michelle Gumabaw, nagkaroon naman siya ng 6 na puntos. Hindi na tayo magugulat kay Michelle Gumabaw na nagkaroon siya ng 6 na puntos kahit minsan ay nabe-bench pa siya niyan ha. Pero kung binabad yan ng husto, sure tayo na magkakaroon din siya ng double digits. Magaling yan makipagbrasukan si Michelle Gumabaw. Eto na nga mga ka-sports, ang ating superstar na si Pangs Panaga. Nagkaroon nga siya ng 16 big points. Grabe rin itong si Panaga. Napakasipag niya talaga mag-block at syempre napakagaling niya rin umatake. Sobrang mabilis rin kumilo si Pangs Panaga at tusok na tusok rin ang kanyang mga atake. Kung kaya hindi rin ito masyado nakukuha ng libero ng Cherry Tigo. Kung kaya nagkaroon nga siya ng 16 big points. Tots Carlos, 17 points naman ang kanyang naiambag. Tots Carlos, bumalik na ang kanyang angkin kagalingan. Maraming natutuwang mga CCS fans dahil si Tots Carlos ay ito na ang tunay niyang nilalaro. Dati kasi ng kanyang pagbalik ay medyo hindi pa nga siya nagkakaroon ng double digits pero ngayon ay naka-recover na nga itong si Kaloy at talagang malaki ang ambag niya sa CCS. Courtney Xuan, madalas ngang i-bash noon ng mga netizen at sinasabi na mahina raw kumuha ng import ang CCS. Pero kitang-kita naman ninyo, 29 big points yan mga ka-sports ang kanyang last game nga kontra yan sa Cherry Tigo. Napakalaking ambag talaga ng ginawa ni Xuan kung kaya nga nanalo ang Creamline Cool Smashers. Mautak talaga siya pumalo at mukha talagang mala MB Fons rin ang kanyang moves at hindi lang siya puro atake ha. Minsan lang nga siya kumampas ng malakas pero ang kanyang mga drop ball ay sobrang taas talaga ng porsyento. Talagang nagagamit niya ang kanyang pagiging beach volleyball dito nga sa indoor volleyball. Happy tayo para kay Courtney Xuan at napamahal na nga rin siya sa mga fans ng CCS. Ngayon ay mukhang sampal rin to para sa mga bashers ni Courtney Xuan. Sinasabi nga na Zoe Faki raw siya part 2 pero hindi to nangyari.
Kaya yan mga ka-sports, huwag niyong husgahan ang Creamline dahil patuloy pa rin silang mamamayagpag at hanggang sa pinale naniniwala tayo na kayang-kaya pa rin ng Creamline na madepensahan ang kanilang corona sa PBL Reinforced Conference. Thank you so much. God bless.